Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Turismo Central Luzon. Title, Economist warns Philippines is slipping back as Asia's sick man again. Lagay dito, the Philippines may be falling behind other Asian countries. According to Miguel Chanco, Chief Economist of Emerging Asia at Pantheon Macroeconomics. He said, the country has shifted from being a strong performer in the region to once again being dubbed as sick man of Asia. Okay, una kong narinig itong sick man of Asia nung Cory administration. Pag upo ng Cory administration, grabe. After the EDSA revolution, walang nangyaring maganda. Dahil ang President Cory, wala naman siyang experience sa governance. Nagkaroon ng sunod-sunod na mga kudita. Ilang bang kudita doon? Siyam ata. The bloodiest is yung December of 1989 na ako mismo napasali. Kaya ayoko na. Itong mga kudi-kudi dito, mga rumors, hindi nakakatulong yan sa bansa ang kudita. So, Cory administration, bumulusok ang ating ekonomiya. Doon tayo tinawag na sick man of Asia. Before that, after World War II, ang Pilipinas ay second richest country in Asia. Yung mga panahon ni na Magsaysay, yung mga naunang 19, before and after the war, World War II, okay pa tayo kasi ang dolyar noon at peso, malakas ang peso. Ang naabutan ko is $1 is 5 pesos. Ang laki ng purchasing power ng ating pera. Yung 5 pesos noon, ang dami nang nabibili. Mag-aral ako, elementary ako, balon ko, sintimo, 1 centavo, ang dami ko nang nabibili. That was the time na malakas pa tayo. Economically, lahat, tinitingala tayo. So, naging sick man of Asia tayo panahon ng Cory. Mabuti na lang, pagdating ng Ramos administration, in fairness, kay President Fidel B. Ramos, magaling siya. Ang kanyang negative lang na nagawa is yung ang dami niyang mga ibinenta na ari-arian ng Pilipinas, kaya tinawag siyang boy benta. But then, magaling yung ginawa ng FBR, nakabawi tayo, kaya nawala sa atin yung sick man of Asia. And then, wala na, tuloy-tuloy na yan. Panahon ni GMA, medyo nagkaroon ng grabing economic crisis worldwide. Naapektuhan tayo. Kailang dahil economy si GMA na napagtagumpayan niya, kaya okay pa rin. So, GMA, Pinoy, PRRD, strong performer talaga tayo. Bago nag-pandemic, ang ganda na, umaabot na ata ng 7% ang economic growth natin, panahon na ni PRRD. Tuloy-tuloy na sana yon. Na-stop lang nung pandemic. So ngayon, Marcos Jr. administration, dapat sana, babalik na tayo sa dati. Paakyat na, kailang iba ang nangyayari. Dahil sa pinaka-the best president daw ito eh. Sabihin na lang natin yung legacy ng Marcos Jr. Ang gandang mga ginagawa niya. The best president, napakasipag. Name it, ang dami ng mga sinasabing magaganda sa presidente. Bakit tayo ngayon, bumabalik tayo sa
bansag na sick man of Asia. Yung assessment ng Fitch Credit Rating, international agency ito na nagdi-determine sa economic performance ng different countries. Dati, yung rating natin is stable, triple B. Ang rating na ng Fitch is negative na tayo, from stable to negative. Anong mangyari nun? Pag negative ang rating mo from Fitch, maapektuhan investors' confidence. Pag umutang ka, ang laki na ng interest. Yung projection na sa atin nung last year, biglang bumulusok ang economic growth. 4.6 lang. Na ang target sana 6%, naging 4.6. Ngayong taon na ito, ang projection ng Fitch is 3.6 lang ang economic growth ng Pilipinas. Kaya nga, pababa na tayo eh. Samantala, ang ibang countries, nasa na yung pinagmamayabang ng Marcos Jr. administration? Philippines, second fastest growing economy in Asia. Ano yung fastest growing economy? Okay na sana. Kailang dahil sa kaliwat kanan na flood control scandal, flood control pa lang yan hindi pa kasama yung mga farm to market roads, iskandalo sa classroom construction, ang dami. So ito ngayon, peso to dollar. Magkano na? Yung latest monitor ko is 60.48 na ang isang dolyar. Kaya kawawa ng peso, masyado ng mahina. Dahil mahinang peso, apektado ang mga negosyo. Yung mga import natin, nagbabayad tayo ng dolyar, mataas ang bayad nila dahil kaya ang resulta, tataas ang presyo dahil sa mahinang peso. So good luck sa administrasyong ito. Legacy, Marcos Jr. administration. Balik na tayo sa bansag na sick man of Asia. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano na yung mga yero nga ipanghatag sa mga tao? So, muna ni silang anti ang matagaan. Tagaan, salamat kaayo. Sobra salamat sa pinasukan. Muna ni mga yero lansang. Ade, ade. Yan na si Pamela. Panakakilaman. Ura dangkon. Kan ura kay mga edkarista. Lain So, daghan-daghan gyud ang matagaan diri og yero. Ah, Latang namo natin nga makabalay na gud me. oo, so pila na dai ni nanay mong edad? Ay sinta inwibi. 69 ka na. So makabalay na gyud ka. Gusto pa ko nga magbag og balay. Oo. Kay karaan na kay imong balay. Alang. Sumula na ka. Mm. Yes, at si auntie matagaan po ni Gero. Salamat kaayo sa Salamat yatag sa sa among kanila. asin. Makabalay na gyud ko kay dugay na ko nangandoy nga makakaugaling kog balay di ko mag-ipon sa akong mga anak. Kabalay na gyud ko daghan gyud kay salamat Mm. sa mga tawo nga gihatag sa amo sa Ginoo nga
May magka Tas ano ipinabuhi ba Hatag sa sa- ila para Si maisabang Ate Sad, mataga Anogero. Ang ako makasulti, salamat kayo sa nagatag ani kay makarefer ko sa akong balay kay nakabalik ko sa uno. So inatunta nga daghang pag-ayo ang matagaan nila o ginabang kay daghan nangalipay nga katawan sa mot nga karon nga Pasko. sobra among Salamat kalipay. kayo kay Dako kayo ang among kalipay nga Tatay natagaan. Sad. Mao na among kinagdako nga pinaskuhan. Dalat ka nagpasalamat para number 1 ako sa Ade mader. Mm. Salamat. Kaya doon ko na rin